Everybody say, praise the Lord. So, although panimulain pa natin ito dahil ngayon lang tayo parang halos kumpleto na, kailangan ang bawat isa after sa ating gathering, huwag kayong uuwi na para kayong walang dala. Parang wala kayong, you are not being empowered, you are not being instructed by God. Dapat ang bawat isa babalik, meron na kayong dala-dala. Ano ang inutos ng Diyos sa panahon ni Moses to bring? Bring the staff. Don't forget to bring the rod of Moses sa buhay natin because God will perform miracles out of this. Yan yung gustong iabot ng Diyos sa atin. The rod of Moses. Na kung ating maalaala, any situation, lahat nabigyan ng solusyon. It doesn't matter how hard, it doesn't matter how impossible, it doesn't matter how difficult. Lahat yan. Bakit? What represents this rod na pinapahawakan ng Diyos sa buhay natin? Jesus Christ is the power of God. Basahin natin ang ating devotional. Psalms 34 verse 17. Pakibasa po. Praise the Lord. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Napakalaking impact ito sa ating ministry. Unang-una, you must be qualified to cry. What is the qualification to cry to God? You must be righteous. Kailan ka maging righteous? Pag ikaw ay rooted and built up in Him. Kaya itong mission natin, pag ikaw na-assign doon sa ministry ng bawat isa, always think God is with you and you are with Him at mananaig ka sa lahat ng haharapin mo sa buhay mo. You will experience that 100%. That is guaranteed by God, not guaranteed by man. Pag sent ka ng ating Panginoon Diyos, ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Maging victorious ka, maging successful ka, kasi ang Diyos na sumasama sa iyo, sa iyong magpiperform ng lahat. So righteous ka na, obedient ka sa Word of God. So righteous ka na. Ano ang gawin mo? Cry. Pray. Cry out. Pray. So yan ang gawain natin. You have to cry, you have to pray, and God will deliver. He will deliver you. Siya yung magbigay ng deliverance. And God will answer all your troubles. Kailangan tandaan natin bawat salita ng Diyos na Kanyang sinalita kasi walang masasayang dyan. Walang matatapon dyan sa lupa. Walang maging void. Kaya nga sinabi ng Diyos, my word shall not return unto me void. Pag sinabing void, non-effect. Pag sinabing void, invalid. Pag sinabing void, useless. Kaya bawat salita ng Diyos, gamitin natin yan as guarantee galing sa Diyos. Praise the Lord. Hindi magbibigay ng guarantee ang Diyos sa buhay natin na bilang righteous na hindi niya tutuparin. Kung ang mga kumpanya nagbibigay ng guarantee sa kanilang mga produkto at ang kanilang sinasabi, return the product and we will return the money if the guarantee is not being truthful. Tao lang yan nagbigay ng ganong guarantee. At bakit sinasabi nila yan? Because they have
tested their products that can last of how many years, and the same guarantee they have given, alam nila, maglalas. Hindi sila mapapahiyaan. How about ang Diyos natin? Nating pinaglilingkuran na nagpadala sa atin. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sinalita. Gamitin natin yan. Use it sa buhay natin. Guaranteed by God yan. So, you cry, He will deliver you, He will answer all your troubles. Walang isang trouble natin na hindi niya lutasin. Lahat yan. Lutasin niya, lahat yan. Kaya nga itong June 15, gathering ito natin para magpasalamat dahil lahat ng mga pangako ng Diyos naranasan natin. Dahil lahat ng mga salita ng Diyos natupad sa buhay natin. And that is guaranteed by God for the righteous. Pag righteous ka, mangyayari yan 100%, hindi sinungaling ang Diyos. Praise the Lord. Huwag manalig sa happy sharing, huwag manalig sa senior pastor, huwag manalig sa membro, huwag manalig sa kanino paman. Ang nakataya dito na magpi-perform, our Father which is in heaven. Siya ang gagawa. You cry, then God listens. Nakikinig ang Diyos. Tapos, ang part ng Diyos, hindi lang tainga. Meron siyang kamay. Naggagawa. Kamay ng Diyos ang gagawa. Hindi kamay natin. Hindi kamay ng ating mga membro. Hindi kamay ng mga senior pastor. Kaya minsan kami, huwag kayong mag-umasa sa amin. Maging curse kayo. Neither ako umasa sa inyo, maging curse din ako. Saan na yung word of God na pinipreach natin? Is that dekorasyon? Is that just for salita lang? Di ba? Sinabi dyan, the word of God is not in word but in power. Kaya, gamitin natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang power of God. Always bring the rod of Moses that will perform all things. Yung lahat ng trouble natin, gagawa ng Diyos ng solusyon. Isang kasinungalingan na sinasabi nila, God is too busy. Na hindi niya kaya lahat lutasin. Sinungaling yan. Ang totoo, pag magdalangin ka sa Diyos, yung kanyang tainga, nakikinig. Ang totoo, pag magdalangin tayo sa Diyos, ang kamay niya, handa. Gagawa. Yan ang totoo. Praise the Lord. So, lahat ng trouble natin, bibigyan niya ng kalutasan. Kasi itong verse na ito, sinulat ito ni King David nung na-cornered siya ni King Abimelech. Ano na siya? Captured na siya. So nung na-captured siya, anong ginawa niya? Nagpabuang-buang siya. Minsan tayo ganun, magpabuang-buang punta. Praise the Lord. Kaya nung na-cornered ako doon sa tukso doon sa bahay ng uncle ko. Sa, yung Pasita Complex. Pagbisita ko sa uncle ko, first cousin ng tatay ko, "Oh, Chito, mabuti napabisita ka dito." Kwento-kwento kami sandali. "O sige, gumaya ka na, kasi manood tayo ng sine." Sabi ko, "Sorry, Tito, bawal sa amin yan." "O, mag-beer na lang tayo." "Ay, bawal din yan sa akin, Tito." "Ay, ala eh. Ay, ano ba yung napasukan mo? Baka pati kape, ay bawal na rin." Sige, dito na tayo sa bahay, kain na lang tayo. Nung dadat na ng gabi, sabi niya sa akin, 2 lang yung kwarto ng bahay namin.
master bedroom, ito yung kwarto mo. Pagpasok ko, may gising doon na 2 babae na naka-90. Katulong niya at adopted daughter niya. Paano ko malusutan yun? Na-corner na ako doon. Yung higaan namin, double deck dito, double deck dito. Yung distance ng double deck, alam mo naman, ganyan lang. Marami akong alam sa kalokohan nung wala pa ako kay Jesus Christ, pero nagpabuang-buang ko niadtong panahon na para akong walang kamuhang-muhang. Kaya minsan ganon, pag na-corner tayo sa mga problema, mga tukso, pagbuang-buang. Praise the Lord. Para sabihin ng kaaway na, wala pala itong alam, wala pala itong kakayahan. Alam mo kasi si Satanas, minsan, kina-challenge niya yung ating abilidad ng mga nakaraan. Nilay down na natin yun eh. And exchange it someday for a crown of life. Kaya nasulat ito ni David. Basahin natin. Psalms 34:1. Praise the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise is continually be in my mouth. Yan. Di ba kung basahin mo yung title, a Psalm of David when he changed his behavior before Abimelech who drove him away. Pinarayas na lang siya kasi nagpabuang-buang. Sabi nila, nagkulang ba tayo ng buang dito sa ating lugar? Bakit kumuha kayo ng buang, pinresent nyo pa sa akin? Hindi man yan si David. Alam ko si David, a man of valor. He is a warrior. Hindi ganyan ang attitude niya, hindi ganyan ang kanyang aura. Layasin niya. Kaya sabi niya, I will bless the Lord at all times. All times. Time of temptation, time of necessities, time of distresses, time of persecution, time of necessities, lahat at all times. You can bless the Lord. Dahil guaranteed by God, He will save you and deliver you out of all your troubles. Praise the Lord. Yan. Ang gusto kasi ng ating Panginoong Diyos, you must be the first one to use what you are preaching. You must be the first to experience the faithfulness of God. How can you convince people kung di mo yan nararanasan? The most effective preacher written in the Holy Scripture, isa dyan si Paul, because Paul preaches what he actual experience with God. Naging example siya. The most effective model ever happened in the world for our salvation is Jesus Christ, because Jesus Christ is the model example. Amen? So hindi pwede mag-preach ka ng mga anong ipipreach mo dyan. Put your trust in God, believe in God, tapos ikaw. Wala tayong, parang walang effect sa buhay natin. Unang-una, baka hindi ka righteous. Ikalawa, you do not cry. Kasi pag na-establish yung righteousness sa buhay natin, pag mag-cry ka, mag-activate yung tainga ng Diyos. Makinig yan sa'yo. Mag-activate yung kamay niya to deliver you. Now, pipiliin ba ng Diyos yung kanyang i-deliver? Hindi. All our troubles. Guaranteed by God yan. Praise the Lord. Kaya pag mag-uwi na tayo sa ating mga post, hindi pwede na parang wala tayong dala-dala na empowerment. Gamitin nyo yan, tingnan natin. Hindi magsisinungaling ang Diyos. If the world are giving guarantee to their products, God also giving us the guarantee. Hindi tao yan. Hindi yan tao. Our Heavenly Father yan. Accurate yan. 100%. Praise the Lord. At saka pag mag-iyak tayo, ang sasagot yung promise ng Diyos. Pag iiyak tayo, yung covenant ng Diyos ang sasagot. Pag iiyak tayo, ang salita niya na sinalita niya, nang gipromise niya sa atin, yun ang sasagot. Basahin natin. Paano siya sumasagot? Psalms
89, verse 34. Praise the Lord. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my mouth. Yan. Yung covenant niya, hindi niya kayang i-break yan. Pag nag-iyak tayo dyan sa Kanya as righteous servants of God, yung isasagot niya yung Kanyang covenant, hindi niya kayang i-break. Hindi niya kayang i-break yan. Hindi niya kayang talikdan yan. Hindi niya kayang kalimutan yan. Kaya, dapat talaga umiyak tayo sa Kanya. Kasi pag mag-iyak tayo dyan sa Kanya, sigurado talaga yan. Basa, Psalms 34, verse 15. Praise the Lord. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yes. Yung mata niya, napaka-talas ng mata ng Diyos. Kung ginawa niya yung mata ng agila, na ilang kilometro ang kaya niyang i-zoom. At anong klasing lens ang mata ng agila na kahit yung dagat na yan, nakikita nila yung nasa shallow, sa tubig na mga isda lumalangoy, kaya nila yung abutin para maging prey o kainin nila. Mata pa ng Diyos. Hindi niya nakikita from the least to the greatest of our need, yung pangangailangan natin. Just cry. Miyak ka lang. Kasi ang mata ng Diyos, nandun lahat. Hindi pa isang mata. Ang ginamit dito, eyes, dalawa. Because He want to make secure His promise to you. He want to make good His promise to you. Amen? Praise the Lord. Dalawang mata ang ginamit niya. Nandoon sa mga righteous. So yung righteousness na ating taglay, built up and rooted in Jesus Christ, wag natin yang hayaang mag-fade away. Wag natin hayaan yan mag-weaken. Keep it stronger and stronger. Keep it brighter and brighter. Para yung pangako ng Diyos, yung mata niya laging nakatingin sa atin. Ano pa? And His ears are open. Open, not closed. He can hear us. Praise the Lord. Kasi mata, ikalawa, tainga, ikatlo, kamay. David said, the Lord, He is the God that performeth all things. Laging yung word all. Hindi pwede sa buhay natin na merong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. All yan. Kaya, huwag nating itapon sa lupa yung mga salita ng Diyos na ating nalalaman, naririnig. Gamitin natin yan. Use it. Amen? Praise the Lord. And after that, you give glory to God. Praise God. Kaya yung inawit natin, this is my story. This is my song, praising the Savior all the day long dahil God is changing your situation. Kaya niyang baguhin ang ating sitwasyon. Lahat ng mga troubles na hinaharap natin, sulbarin yan ng ating Panginoong Diyos. Sulbarin niya talaga yan. Problema mo sa mga membro mo, solbarin niya yan. Sulbarin niya yan. Yung mga matitigas ang ulo ng mga membro, sulbarin niya yan. Huwag mong akuin yan, magkasakit ka sa puso niyan. Totoo yan. Tingnan mo yung naprehan ko na bago lang ito na nag-request na yung asawa sa akin na, Pastor, please pray for me dahil yung bill namin umabot ng 3 million sobra. And sabi ko, magkano kulang? Parang nagsalita ako na bibigay ko yung kulang. Bakit tinanong ko siya, magkano kulang? Kasi I have God to perform the solution of her problem. Praise the Lord. So, ganon. Sabi niya sa akin, nasa 1.2
2 million na lang, pastor. Pero hindi siya naglagay ng na lang. Sabi niya 1.2 million. Sabi ko, maliit na lang pala. Kunti na lang pala. Sabi ko, isakto ang devotional namin, Psalms 34 verse 7, yung topic namin. Ito yung binigay. Bago lang ako nag-reply sa kanya. Let's cry. In-apply ko kagad sa kanya. And God listens. And His hand will perform the deliverance sa buhay mo. Bakit? Bakit yung tao na yan na bypass operation sa puso niya? Walang sakit yan sa puso. Dahil ninakawan sila. Sabi ng asawa, pastor, nagkasakit yan dahil pinoblema niya yung nangyari sa amin, ninakawan kami. Tapos yung nagnakaw na dapat sa amin, nakikita niya ang yaman-yaman na. Dapat yung kayamanan na yan, kami nag-i-enjoy, yung magnanakaw ang nag-i-enjoy. Kaya masyado niyang dinibdib tuwing maalaala niya hanggang nagkasakit. 2 years after, bigla siyang inatake sa puso. Namatay, sandali. CPR 3 times, hindi na-revive. Last recourse, yung electric shock, na-revive. Emergency, bypass operation, 3 ugat namatay sa kanyang puso. Kinunan dito ng mga main veins para yun ang ipalit. Pero ang problema, hindi na makaalaala. Pagsabihin ng asawa, pa, kilala mo pa ako? Over the box. Ikaw, saan ang logic doon? Out of na siya, topic. Pero nung nagbigay ng word of God doon, naniwala sila ng buong puso. Yung word of God na nangako sa kanila ng miracle, siya yung sumagot sa kanilang pag-iyak. Pagpunta namin doon sa ICU, after sa prayer, lahat ng mga tanong, accurate lahat. Few days lang tinanggalan na ng oxygen. ICU yan ha. Few days lang tinanggalan ng NGT. Few days lang tinanggalan na ng kung ano-ano. Tapos catheter. Ngayon, clearance na kayo mag-uwi na ng bahay. May 1.2 million. Yeah, sabi ko, maliit lang yan. Kay Jesus. Siya yung piperform. Kaya, pag may mga burden, we are not allowed na akuin natin yan. Magkasakit tayo sa puso yan. The Bible says, cast all your care upon Him, for He careth for you. Nalimutan ba natin yan? Praise the Lord. Oh, doon natin yan. Gamitin mo si Jesus. Sigurado yan. Guaranteed by God yan. Hindi yan guaranteed by man. Kaya, ang Diyos, sigurado yan. Yung attention niya nasa righteous. Yung mata, yung tainga, yung kamay. Mag-perform yan ng deliverance sa lahat ng ating mga trouble. So don't forget, you cry, He listens. You cry, He perform the deliverance. Amen? How many? All of our troubles. Lahat na. Ano bang pertaining sa ministry ng mga servants of God? May problema tayo sa mga membro. May mga problema tayo sa financial. May mga problema tayo sa development ng ating pangangailangan. May problema tayo sa mga necessity. May mga mission tayo, kailangan natin gumamit ng mga vehicles. Kailangan natin gumamit lahat na. Kung ano-ano ang para sa ano. Kung gusto mo pang improve sa pag-live mo, then may nag-request sa iyo na bless ni Jesus Christ sa buhay mo, then kailangan mo ng camera na mahalin. Kailangan mo ng sound system na mag-ratio ng thousands, 100,000s over. Lahat ng mga problema natin, i-cry mo yan sa ating Panginoong Diyos. Anyway, yung i-cry mo kay Jesus, para naman sa Kanya. Anyway, yung i-cry mo kay Lord Jesus, within naman, sa ministry na binigay niya sa atin. Alang ang tanggihan niya pa yan. Praise the Lord. Kaya nga, you ask, you receive not because you ask amiss. Anything
that we shall pray according to His will, He heareth us. Pinapakinggan niya ang lahat. Kaya hindi niya pwede i-break ang kanyang covenant. Praise the Lord. So, God's hearing always leads to action. Hindi pwede na nakinig siya, walang action. Ano siya, patay? Nakinig siya, wala siyang action. Ano siya, bakakon, sinungaling? God listens, leads to action. Pero, our part, you must be righteous. Praise the Lord. Kasi naka-indicate yan eh. The eyes of the Lord are upon the righteous. Ang una nating sulbarin, do you have the qualification to cry unto the Lord? And what is that qualification? You must be righteous. You must be rooted. You must be built up in Him, in Christ Jesus. Praise the Lord. So, sino si Jesus? The Word of God. That we read, that we preach, dapat ikaw mismo rooted ka dyan. What is the root? It is the root that decides. Ang root ang nagdi-decide sa growth natin. Kailangan rooted ka in Him. Kasi kung ano yung nandyan sa Kanya, ipapadaloy niya sa atin. Yung message dito minsan, we got the DNA of our Heavenly Father, the overcomer. Hindi tayo maging overcomer kasi package na yan sa ating pagka-born again. Praise the Lord. See to it you are born again. What is born again? You must be dead first of your sinful nature. And you must have a new creature in Christ Jesus, not in any places. In Christ Jesus. Praise the Lord. Kaya yung Word of God, si Jesus Christ yan. Diyan ka magpaugat, diyan ka mag-build up. Sigurado yan, maging righteous ka. 100%. Huwag tayong magsayang ng oras, huwag tayong magsayang ng panahon. Kailan ba tayo magsayang ng panahon? If we let temptation in, and He destroyed what we have piled already. Nakapile na tayo eh. Sisirain niya ng masamang espiritu. Beware of the spoilers. Mag-ingat tayo sa mga spoilers na gustong magnakaw sa ating naimbak. Kaya, napaka-importante. At saka pag mag-deliver ang Diyos, talagang gagawin niya yan. Basahin natin. Psalms 147 verse 3. Praise the Lord. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Yes, action. He listened, then leads to action. Kaya nung naprehan yung nasa ICU, yung pamilya, nag-testimony doon sa mga nasa ICU. Kasi sinabi ko sa kanila, hindi mauubos yung grace ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Nag-testimony sila ngayon. Meron doong na confine sa ICU, katabi ni Mr. Brad Tony Martin. Siguro narinig niya yung prayer doon. Pagdaan ko sa second bed, tingin ko yung yung watcher, mother, mama. Tumingin sa akin. Tinitikan ko siya. Baka may message siyang isend sa akin. Pina-activate ko yung signal. Praise the Lord. Na-receive ko yung message. Sabi niya, Pastor, pwede ko paprehain yung anak ko. Yes. Preach konti. Pag-pray. Pero nakita ko, naka-oxygen, nahihirapang huminga. Pray. Umiiyak siya. After sa prayer, sabi ko, kumusta? Gumaan yung pakiramdam ko. Ilang percent sa naramdaman mo ang nawala? Nagulat ako. Sabi niya, 100%. Tapos yun namang kabila, na-testimonihan din nila. Kahit ubusin mo yung bed ng mga ICU dyan, hindi maubos yung He listens and leads to action. Praise the Lord. Kasi we are bringing to them the one who performs. Siya yung ating pinaplastar. Huwag tayo matakot pag maglabas tayo ng bansa. Huwag mo lang iiwan ang rod of Moses. He will be performing miracles
And people might believe him because of his power. Hindi na kailangan ka pa ng certificate of Doctor of Divinity, Doctor of Theology, master degree of... Kailangan ka pa ng mga certificate. May maraming nag-advise sa akin, Chit, kumuha ka ng certificate sa mga Bible school. Kasi pag mag-abroad ka, credential yan. Hindi man kailangan yan. Bakit? Kung mag-abroad tayo, ano pala ang tawag sa atin? You are sent by God. Praise the Lord. If God is sending you out, nobody can hinder. If God is sending you out, He will perform His covenant. Doon sa mga tao na maniniwala sa iyo na pinadala ng Diyos. Kaya ihanda bawat kongregasyon, bawat servant, huwag nating kalimutan ito. Yung kanyang faithfulness. So, action kaagad. He healeth the broken in heart. He bindeth up their wounds. Ngayon, yung mga naprihan doon, mga onliners na sila sa live natin. Listener na sila. Tapos tuwing magbisita ako doon, Pastor, pag matapos na ako dito, I'm going to visit your church. Hahanapin ko yung church mo. Meron na kaming friends na kami sa communication, sa messenger. Pag hindi sila magsabi na magbisita ako sa church niyo, ako ang mag-offer. Will you permit me to visit to your house? Kung ma-outpatient ka na. Pag sabi nila, yes, so meron na tayong patuloy na mag-follow up sa kanila. So yung kanyang deliverance, present yan. Hindi yan past tense. Yung kanyang deliverance na gagawin sa atin, present tense. Basahin natin. Psalms 50, verse 15. Praise the Lord. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Yes. Pag sinabing, the righteous cry and the Lord heareth and delivereth, present tense yan. Tapos pag mag-send ka ng message sa Kanya, yung pag-iyak mo sa Kanya, He will. He will kaagad. Action kaagad. Praise the Lord. Action kaagad. May nag-comment na, ay, yung asawa ko, kakahiya naman yung church natin. Walang pintura yung ceiling. So, tsaka yung natin, yung tawag nito, projector, pakurap-kurap, kung mapatay-patay na. So, iyak ako kay Jesus. Jesus, tinanong ko doon kay Brad Jesse sa Malaysia, ilang balde na mauubos ganitong area. Sabi niya, 6.5 na balde. Hindi yan galon ha. Galon is 4 liters. Balde is 16 liters. Oh. Cry ako kay Jesus. Then natapos bago ang June 15. Ito naman, 75, brand new, 75 inches na monitor. Cry naman din ako kay Jesus. Action kaagad si Jesus. Kaya sa buhay na, minsan kasi pag hindi tayo nag-cry, out of pride, silent ka lang, ma-pride ka. Parang kaya mo, parang nag-ano ka pa ba? No. Pag sinabing pag-silent ka, nasa pride of life ka. Pero pag nag-cry ka, you are putting yourself as helpless. And remember, the helpless, God is the helper. Amen? Praise the Lord. Ganun. Doon tayo sa Diyos. We should know where to bring our burdens. Dapat alam natin saan dalhin yung burden natin. Doon sa ating Heavenly Father. Doon sa ating buhay na Diyos. So present yan. Then, don't forget to give glory to God. Huwag mong i-glorify yung kung ginamit ng Diyos sino. Maraming magsabi na, Pastor, ginamit ka ng Diyos. Huwag mong tanggapin yung glory na yan. Sabihin mo lagi, all glory to God. Praise the Lord. Gawin natin yan now and forever.
Kasi pag may isang percent dyan na marunong tayo mag-accept, hindi na tayo makontinto. Pag hindi na tayo makontinto sa pag-accept ng glorification mula sa tao, you can no longer control. Para ka ng si Lucifer. Hindi na niya na-control yung pag-glorify. Para kang si Haman, hindi niya na na-control. I-promote na nga siya ng hari, gusto niya pa lahat ng tao mag-bow down sa kanya. Di ba binagsak siya ng Diyos? Para kang si King Nebuchadnezzar. He performs extraordinary things. Nagpatayo pa siya ng kanyang rebulto. Di ba binagsak sila ng Diyos? So to avoid these things, no single percentage of glorification, praise, and honor from men na accept natin yan. Amen? Kasi hindi mahinto yung performance ng Diyos sa buhay natin. Hindi yan mahinto. Yung deliverance, hindi yan mahinto. Yung answer sa ating mga prayer, wala na yung hintuan. Praise the Lord! But always give glory to God. Always give glory to God. Always give glory to God. Don't forget to give glory to God. Para tuloy-tuloy yan. Kasi yung spoiler na si Taning, lagi yang nakikinig. I-spoil niya yan. Kaya basahin natin. Psalms 50, verse 15. Okay, ulitin mo, please. Praise the Lord. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Yung last dyan, thou shalt glorify me. Iluwalhati mo ako. Because the truth, I am the one who performed it. I am the one who performed it. It's not you. Yours is just cry unto me. Praise the Lord. And mine is to listen. Mine is to deliver you. Then after that, you give glory unto me. Ganun. Para yung servanthood natin, pagkatiwalaan pa tayo ng Diyos, He can even send us to many nations. Dahil subok na tayo sa harapan niya. Amen? Praise the Lord! Huwag tayong maging thirsty. Huwag tayong maging hungry from the praise of men. Huwag. Kasi bubusugin ka ng dyablo hanggang it's beyond your control. Di mo na makontrol yan. Babagsak ka na yan. So, why we cry? Bakit tayo kailangan umiyak? Bakit kailangan tayo mag-pray? Because we can do nothing of ourselves. That is the reason. Amen? The valid reason why we should cry unto our heavenly Father in heaven. Because we can do nothing by ourselves. Basahin natin. John 15, verse 5. Praise the Lord. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Yes. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth fruit, for without me you can do nothing. You have to send the message through crying, through prayer. To make the signal active, you must be righteous. Where did you get the righteousness? From God. So, if His character, if His righteousness is being found in you, you have the same spirit with Him. So, you have the same frequency. So, if you have the same frequency, you can send message. And He can easily receive. And remember, if God listens, next is action. Praise the Lord. Meron akong kilala dyan si Mr. Datuin, Brother June Datuin. Yung kanyang lupa dyan, inarkilahan ng Globe at saka Smart Tower. Maraming nag-aagaw dyan eh. Pag humahanap ng area yung mga ganun malaking kasing bayad monthly yan eh. So he keeps on opening to me all the experiences
Hindi ko lang ano yung mga matter kasi kampanya yan, hindi ako pwede maggalaw. Pero sinabi niya sa akin, Pastor, magdugang ang double light o additional KBA sa transformer. Ngano man, kay naay makikabit na telecommunication company sa tower. Magkabit sila og ilang signal. Kung di mag-away, hindi ba magsuntukan yung signal? Hindi, kasi iba ang frequency. Gusto mo yung frequency, you have the same frequency with God. You must be righteous. Saan nakahook up yung righteous natin? Sa Kanya. Praise the Lord! Saan siya? Rito siya. I-apply mo yan sa buhay mo. Meron man at wala nakakaalam, meron man nakakita o wala, i-apply mo lang. Kasi merong nakakaalam all the time, all the way sa ginagawa natin. Praise the Lord. If you become legit, confirmed, righteous, then you have access. You have the same frequency. Kasi yung righteousness mo, galing sa Diyos. Ayun yung nakita ko kay Pastor Samuel Gabre. He stood on the ground dito sa righteousness of God. Pinasa niya sa atin. Amen? Praise the Lord. Anong prayer natin? Sigurado 100% yan. But don't forget to glorify God. At saka, magpasalamat tayo sa Diyos. Isa na thankful tayo sa Diyos, yung tithes of tithes natin, wag natin yang i-withhold. If we ask the member to give honor out of the substance which God gave to them, we have to put ourselves as the living example. Huwag kayong mag-tithes 500, 1,000, 10,000, 20,000, sinungaling yan. Mag-tithes kayo na may mga butil, meaning to say, basihan yan. Pwede ka man mag-round off konti, pero hindi yung buo-buo. Invented lang yan. Yung sabi ni Pastor Tom, si Pastor John pala, nag-ask siya ng mga 5 personalities, binigyan niya ng binhi, bawat isa. Meron akong reward. Pag sino ang pinakamagandang tubo ng kanyang tree na from the binhi na ibigay ko sa inyo. After 5 months, bumalik kayo sa akin. So yung 4, ang gaganda. Yung isa, sabi niya, failure. Nabulok. Sabi ng nag-ask sa kanila ng instruction, itong failure, ito ang aking bigyan ng reward. Kasi yung mga kahoy na tinubo dinala nyo dito, kinuha nyo yan sa iba. Kasi ang lahat ng liso na binigay ko sa inyo, patayon. Pinakuluan ko yun. Hindi yung totoo, mabubulok talaga yun. Itong taong ito yung totoo. Kayo nagkuha lang kayo sa saan. Tamimi sila lahat. Found out sila. Kaya sa buhay natin, ganun po. Praise the Lord. Kailangan talaga truthful tayo sa ating buhay na Diyos. Tingnan mo. Alam mo sa testimony ko, kung kailan nawala yung Canada, congregation na nagta-tithes dito. Tsaka pa ako nakapatayo ng hindi mo akalain ganyang kalaki. Meaning to say, the source of our necessities, hindi galing kanino? Galing sa Diyos. I-establish mo lang yung righteousness ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. Hindi na kailangan mag-corrupt ka pa. Hindi na kailangan magnakaw ka na hindi sa'yo. Hindi. What is for you is for you. Amen? Praise the Lord. Talagang sa iyo yan, walang pangako yan ng Diyos eh. So gagawin, ginawa ng Diyos sa amin ni Pastor Tam, bakit di niya magawa sa iyo? Ano bang kaibahan natin? Oo, dadaan tayo ng pagsubok.
Pero, alangan pagsubok na lang lagi. Wala na yung tinatawag na after you go through this crying, mourning, wala ng joy, wala ng harvesting. Meron po. Amen? Praise the Lord. So, ang Diyos yan ang gagawa. Tapos, wag nating kalimutan magpasalamat. Basahin natin yan. 1 Corinthians 15:57. Praise the Lord. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yes, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng pasalamat. To God be the glory. Praise the Lord. Oh. Tsaka yung tithes of tithes na dapat sa main, 25% na lang ang nagagamit ko sa mission. Okay lang ako, basta makashare sa inyo. Praise the Lord. O, di ba? The more you give, the more you receive. O, lahat, ganun po. Ganun. Ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Pag merong pressure sa buhay natin, harapin mo yan. Yan yung mag-i-elevate sa iyo. You are an overcomer. Dahil na DNA mo na yan. Inherited mo na yan sa overcomer natin na ang ating Panginoon Kristo. We are built in Him. We are born of God. Kaya inherited na natin yung pagka-overcomer. Kaya alam ko lahat kayo, marami kayong mga testimonies. Ang dami nyo nang na-overcome. Totoo lahat yan. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng i-deny lahat yan. Kaya don't forget to give thanks unto God. Pasalamat. So how do you give thanks? Magbigay ka ng portion out of the blessing you receive. Accurately, faithfully. Amen? At yung pangako ng Diyos sa Malakay 3:10, kung nabibenefit yan ng mga membro mo, ikaw una makabenefit niyan. Kasi you put your body under subjection. Hindi pwede na nagtuturo ka sa iba. Hindi mo naman i-put under subjection yung sa pinipreach mo. Sila ang binibless. Ikaw ngayon ang naging kulilat. Kasi you forgot to include yourself to be under. Huwag kayo magbigay ng tithes sa mga buo-buo. Hindi yan totoo. Hindi kayo naglilista ng totoo. Hindi kayo nagbibigay ng totoo. May butil talaga yan. Kung sa accounting yan, walang maniwala sa atin yan. Praise the Lord. Ang Diyos pa. Tumitingin lagi sa atin. Gaano man yung kaliit, basta totoo, it doesn't matter. Amen? Praise the Lord. Basta totoo. Ang importante, totoo. Kasi yan ang isang, katangian ng Diyos. True and faithful. Pagtanim ka ng Diyos, dapat nasa iyo yan. True and faithful. Amen? Praise the Lord. Minsan, mga pastors, laging nagko-complain sa mga membro, tigas ulo, disobedient. Tapos hindi alam, ikaw pala number 1 disobedient. Ikaw pala, ilang senior pastor na nag-i-encourage sa'yo. Hindi ka pa rin sumusunod. Di maaani mo yung tinatanim mo. Pero, kung ikaw ay number 1, nagpapailalim sa salita ng Diyos, mainganyo mo sila. Mainganyo mo sila. Tapos, nagdo-donate ka sa gawain ng Diyos, di mo sinasabi sa kongregasyon, tapos marinig pa nila sa ibang bibig. Ay, nako. Hindi mo na kailangan i-encourage sila. Sila na mismo kusa kasi nakita nila sa iyo. Praise the Lord. Mas maganda kasi hindi galing sa bibig mo. Galing sa iba. Yan ang pinaka-importante. You honor God out of our substance. Kaya, thankful tayo. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. At sa ating mga prayers, marunong din tayo maghintay. Marunong din tayo mag-depend sa timing ng Diyos. Huwag nating kalimutan yung in His time, not our time. In His time, siya yung magpe-perform. In His time, He will make
all things beautiful. So, on our part, cry and wait. Amen? Hindi kay nag-cry ka tapos nagdidemand ka ano yun? Nagmumurmur ka, nagko-complain ka. Binibirahan mo yung mga senior pastor, yung mga officers, binibirahan mo, ang bagal-bagal ninyo. Bakit? Are you trying to avoid your part? Wait patiently. Praise the Lord. Did you cry heartily? Are you certified by God as righteous? Siya yung magsisertify sa atin, hindi kami ni Pastor Tam. Garon din kami, hindi kayo magsisertify sa amin. Nandoon sa langit. Basahin natin anong part natin kung mag-cry tayo sa Kanya. Sige, Psalms 40 verse 1. Praise the Lord. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. See? He waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, ibig sabihin, binigay, and heard my cry. So, our part is to cry, or pray, and to wait. Praise the Lord. Wait, kasi may perfect timing ang Diyos. Yung anak ko na si Pebby, because Jesus, kung will mo ito, si Pebby makadating doon sa Canada. Kayo na bahala. Then, alam mo to si Pebby, nang hinayang, yung show money niya na parang 2 million, galing yan sa Mulco, yung cooperative. Magbayad ka ng 15,000 monthly as percentage, magbigay siya sa pangalan mo sa bangko ng 2 million as show money. Apply na siya, student. Pagkatapos, Dad, nandoon na yung application ko, okay na siguro yun. Withdrawin ko yung pera. Nang hinayang ako sa 15,000 monthly para makat na yan. Ikaw. Ngayon, tumawag ang bangko doon sa Canada, sa bangko niya. Is Pebby Mojares is your client? Can I have the statement of his present account? How much money she has in your bank? Sabi ng bangko, 0. Dapat disapprove na yun. Pero pag merong nag-cry sa Diyos, kontrolado niya lahat. Praise the Lord. Kasi yung Diyos, He is above all eh. Natanggap ni Pebby ngayon yung message, we will give you 1 month to explain why your bank is walang laman. Uy, may chance pang 1 month to explain? Eh dapat, na yun? Drop na dapat yun, denied na yun. Kasi parang niloko niya yung Canadian immigration. Di, lapit na si Pebby. May nagsuggest man na membro. Ay, Peb, ganito explanation mo. Sabihin mo, hiniram ng simbahan yung pera mo, pinagawa ng, ito, kasalakuyan kami nag-extend nito eh. So, pinicturan yung lahat ng mga construction. Ito ang evidence. Hiniram mo na ng simbahan, pagkatapos, ibabalik din. Explain niya. Balik na naman dun sa Mulco, nagpalagay na naman. Na-approve. Ngayon, yung Canada na nag-istrikto. Paraming Pilipino na pauwi. Lahat ng mga Pilipino na hindi PR, uwi na kayo. Ay, thousands, 100,000s. Siya, February, dapat mag-uwi na siya kasi tapos na yung term niya. Yung kanyang points sa express na application for PR, hindi makaabot yung points niya. 600 yung kinukuha kanya, 400 plus lang. Tapos may nag-advise na mag-IELTS ka. Dumagdag konti, 509. February na siya mag-uwi kasi wala na siyang First week ng February, natanggap yung application niya. Praise the Lord.
Hindi na siya nakauwi kasi meron naman siyang ano. Lahat puro power of God dahil sa prayer. Amen? Nag-ano siya ng driving, ano yan, yung aral? Bagsak. Sabi ng instructor, bagsak ka. But you are good driver. Anong klase yun? Bagsak ka, you are good driver. You are good driver. Papasahin na lang kita. Pasang awa. Kasi ang instructor niya sa Pilipinas, si Sister Susan. Sabi pa ni Brother James, pagsakay daw siya sa sakyan ni Sister Susan, para dang pupunta sa Pluto. Bilis. Kaya si Baby, ganun. Kung mag-drive yan, talaga makita mo yung espiritu ni Sister Susan. Yan kasi instructor niya eh. So, lahat ng mga burdens natin, lahat ibigay natin yan sa ating Panginoong Diyos. Maghintay lang tayo patiently. So, to God be the glory. Itong lahat, walang pipiliin ang Diyos. Huwag kayong magdamdam. Minsan, ang tao nanghihina, para bang nagtumitingin sa sarili. Lord, bakit ganito ako? Bakit sila ganon? Di mo ba yan ma-question ang Diyos? Kasi ang sabi sa Bible, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Are you diligent? Praise the Lord. Lahat ng instruction ng Diyos, follow mo yan. Kasi hindi i-break ng Diyos ang pangako niya. Ay nag-ask kami dito ng lupa kay Jesus. Lord, bigyan mo kami ng lupa. Anong sagot ni Jesus? Worthy ba kayo? No. So bakit tinanong niya yan? Dahil unworthy kami. Anong next move mo? Admit, acknowledge, and amend your ways. Praise the Lord. Hindi kayo amang-amang ka, magpabungol-bungol, magpabuta-buta ka pa. Hindi na, automatic na yan. Then after that, naglakad kami sa pangako ng Diyos. Di ba ginagamit na natin ngayon? Praise the Lord. Indication, God is not a liar. God is so faithful to His promises. Maghintay lang tayo. So, isa pa, ang deliverance na gagawin ng Diyos, tandaan nyo, all. Hindi some. Pag sinabing all, not necessarily necessities lang, kundi all. Your spiritual, your financial, your emotional, your ministry, lahat. Ano yung involved sa buhay natin? Lahat yan. Merong deliverance. Walang iiwan dyan ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya after all, meron tayong pictorial. Waki. Kasi ang waki sa ibang mga grupo, atin, we are pointing God. Praise the Lord. Why we point to God? He is the one who blessed us. He is the one who answered our prayers. He is the one, by His grace, we are now, today, we are. No? I am what I am today, by the grace. Doon, ituturo natin sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya lahat, financial, emotional, physical, spiritual, at yung ating relasyon sa ating ministry. Dapat ma-fix lahat yan. Walang maging balakid sa buhay natin. Yun na nga, hindi niya inaalis sa atin yung trouble. Kasi yan yung mag-aangat sa atin. Praise the Lord. Hindi niya inaalis ang trouble, but He redeemed it. I-change niya lang yung venue. From problem to solution. From sickness to healing. From necessities to provision. Pero nandyan pa rin yan. Last verse, Psalms 34:19. Praise the Lord. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Praise the Lord. All na naman. Amen? Praise the Lord. See, marami tayong mga afflictions. Pero, saan niya ito igagawad? Sa righteous. Exclusively.
But the Lord, kahit bagamat marami tayong afflictions, but the Lord delivereth him out of them all. Plural. Lahat i-deliver tayo. Kaya, you need to experience it. Praise the Lord. So that you have a good testimony bago tayo ipadala sa ibang bansa. Ano masasabihin natin doon sa kanila? Wala tayong actual na you have an encounter with God. Dapat may encounter tayo sa Diyos. Dapat may mga supernatural mangyayari sa buhay natin. Tingnan mo yung mga disciples, mga supernatural nangyayari sa kanila. Apoy galing sa langit, bababa, dagat, mahati. Dapat may mga witnesses na nangyayari yan sa buhay ninyo. Amen? Sa atin, praise the Lord. So that if ever we testify, the God of Abraham, the God of the disciples, it's the same God that uses us, na gumagamit sa atin. Buhay na buhay yung salita ng Diyos para sa kanila. And they will be convinced by the power of God para mag-prosper yung bawat ministry ng ating na inilagay ng Diyos sa buhay natin. So, mag-pray tayo ngayong araw na ito. After breakfast, Pastor Tom will handle the first session of Bible study. Mamaya akong hapon. So, i-pray natin, ibuhos ng Diyos. Hindi lang sa amin ng mga speakers, lalo't na sa inyo. Dapat same frequency tayo. Itong mic ko, meron niyang channel na kalagay doon. Pag sinabi doon na channel 1, ito, may channel ito, 1, 2, 3. Pag naka-channel 2 ito, doon channel 1, hindi ito matagal na ito. Salamat ako kay Jesus na may nag-gift sa akin ito. Amen? Tiningnan ko ito, 35,000 pala ito. Grabe. Tapos gigift niya sa akin. Akala ko mumurahin lang. Matagal ko na itong ginagamit. To God be the glory. Praise the Lord. At saka tayo na mag-preach. Lalo't na ganitong open. Mag-mic tayo. Yung nakikinig sa atin, hindi lang yung sa harap. Dapat yung message na binibigay ng Diyos hanggang sa dulo. Praise the Lord. Huwag tayong magtipid sa mga sound system na binibigay ng Diyos. Huwag tayong magtipid ng sound system, lahat. Dapat quality lahat. Because we are giving genuine quality promise of God. Amen? So dapat ma-deliver ito sa mga tao. Quality. Kasi ang daming nag-asam-asam sa pagliligtas ng Diyos. Pag effective tayo sa ating locality, God will send us abroad. Matutupad na yung iba Bible study ni Pastor Tam sa atin. Amen? Praise the Lord. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Cry out, and He will deliver and answer all your troubles. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.